at nagbabalik po ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. Yes, kami pa rin po ang mga kasama ngayong hapon na ito. Ako po si ka-partner Cherry. At ako naman, si ka-partner Jillian. Yes, at live na live pa rin ho tayo via Patok sa DZR sa YouTube live stream at maging sa Facebook and sa GSA Channel 14 nationwide. Kaya mag-like, mag-comment at mag-share na ho kayo mga ka-partners at kapatok. At umabot na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ayan, ipakilala mo na. Ayan mga ka-partner ka-entrepreneur o mga ka-partners, ready na po ba kayong ma-inspire at kabahan sa kwento ng isang babaeng nagsimula sa isang maliit na binhi at ngayon gininto ang tagumpay ang kanyang ani. Aba, she's a former TV producer turned herbal business queen mula sa zero to gold. Let's all welcome the passionate, resilient, and award-winning entrepreneur behind Tropical Palm Herb Manufacturing, none other than ka-partner Maria Teresa C. Santiano. Ayan. Welcome po, ka-partner Teresa. Welcome po. Ka-partner Sherry, ka-partner Jillian. Ayun. Salamat po sa ating mga ka-partners sa herbal industry. Nandito po ngayon si Doña Teresa. Oh, di ba? Meron po silang pagkakataon bumati rin at magpasalamat po, especially those who are with you behind the scenes, sa mga nakasama ho nila sa hirap at ginhawa dito sa negosyong ito. Apa, ay maraming salamat po sa aking mga magsasaka all across the Philippine Islands. Mga nasa Davao, ng mga manggusti natin, nasa Cebu, nasa Quezon Province because I hailed from Quezon Province. And of course, Nueva Ecija, Alabat, Quezon, lahat po Cabanatuan at sa Bicol, lahat po, binadalan po tayo ng maraming dahon. At of course, ang aking Tropical Palm family, ang aking mga workers, ang aking mga stakeholders, ang aking mga matatapat na workers. 12 taon na po tayo at matatapat po sila. Ang aking secretary po dito, assistant manager ko ay 12 years na po yan sa akin. So, ganun po. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa aking pamilya. Tropical Palm. Grabe, napaka-warm welcome ni Mami. Yes. At syempre, meron mo tayong mga pinagdaanan, ayan, ang journey ho natin. Bago tayo mapunta sa mundo ng pagninegosyo, bago tayo maging si Doña Teresa, maaari ho bang ikwento ito, ka-partner? Tayo ay galing sa mundo ng masalimuot na television before I plunged into this herbal business. Pero bago yun, marami akong pinagdaanan. Siyempre, nung bata pa ako, nagtitinda ako ng kamote tops at ng sweepstakes tickets para lang sa aking eskwela. So, nung tayo ay nag-ambisyon na we really have to have an ambition. We have to dream. Lagi kong sinasabi yan, we have to dream. Build a dream and set a goal. So, ginawa ko yan kasi ako ay basa ng comics noon. Nung panahon namin ng 60s, 70s, uso ang comics So, pag sa comics, parang adventure, parang fairy tale. Gusto mo parang Cinderella, nayayaman ka. So, ang sabi ko, sa aking goal, gusto kong yumaman. Before ako mag-50 o 60, dapat I am comfortable. I have my car, I have my big house, hindi small house, big house. I want to be very rich. So, yun yung aking goal. So, bago ito nangyari, marami tayong pinagdaanan ng mga problema. So, lahat naman yan ay napagtagumpayan natin because we have the passion. Wow. Ang Nakaka-inspire. galing-galing naman, no? Na-curious lang ako kasi syempre, teenager pa si Doña Teresa ngayon. Oo. Marites ang pangalan ko noon. Marites. Oo. Teresa kasi Maria Teresa is Marites. Oo. So how do you manage your role now as a mother, business owner, and leader all at once? As a mother, kasi ako I am a widow for so many years now, 25 years I think. Ako ay widowed at the age of 34 years old. My husband died of cancer of the lungs and I have to feed my 6 children afterwards. So ngayon lahat sila ay mga professionals. I have a priest, I have an IT, I have children na lahat sila nakatapos na talaga. Wow. So, sa Ateneo hindi, yung isa sa UST, ang yabang ko daw Pero dati nagtitinda lang ako ng sweepstakes ticket, bili na po kayo kasi wala po akong pambaon.
I was 6 years old then, and I realized the importance of money. So kailangan mo itong paghirapan. Yun, manage ko yun kasi I've been through a lot of hurdles, of heartaches. So alam ko kung paano hawakan ng pera. Being an entrepreneur is not that an easy job. You really have to have the passion, and the important thing really is for you to have the heart for your people. Kasi kung ang tao mo ay pinababayaan mo, wala kang manggagawa, wala kang negosyo. Kaya nga I was awarded as DOLE for the Productivity Award this 2025. I will be representing Southern Tagalog, the Calabarzon Group for the national. Tama. Congratulations. Ayun. Congratulations po, partner. So para kayong isang magandang example, ehemplo Yes. ng isang women empowerment, no? Thank you. So sa industriya ho ng manufacturing, paano nyo ho masasabi na ang tungkol sa women empowerment ho sa negosyo ay napakahalaga? Yes. As a woman, talagang yung role ko is you really have to be up with the men. Pero dito kasi sa ating ginagawang manufacturing, marami tayong trabahador na mga babae. Kasi doon sa sorting area lang ng mga malunggay, I have to thank also, pwede mag-commercial, Pandi Manila is with me for 12 years now for their malunggay pandesal. Para alam nyo, I'm the malunggay queen. Yan ang tawag kasi nila sa akin. Doon sa mga manufacturing natin sa provinces, most of them are women na nagsusorting. Ay, bakit naman women? Kasi yung mga lalaki, ayaw nila matagal nakaupo. Ang mga babae kasi, sa mga tahian, di ba? Sila yung nagtatanggal ng twigs, nagtutuyo ng mga dahon. And then sa factory ko din naman, I have also women na talagang we really have to be important, the role ng women sa pagle-label, pagbibilang ng capsules. Ay, hindi na kami nagbibilang. Meron na kami ngayon automatic. May machine na. Women empowerment for me is very, very crucial kasi nung nag-start ang tropical palm herb manufacturing sa ganitong business, wala pa namang masyadong umiinom ng tsaa sa Pilipinas. Wala ring kumakain ng malunggay na capsule. So I started in 2013 wherein ang ating mga herbs ay hindi masyadong pinapansin. Pinapansin lang ito sa Quiapo pag tumadaan ka doon at bumibili ka ng mga herbs doon. Siguro kung napadaan kayo doon, maraming herbs, di ba? Sambong, banaba, lagundi, alinggatong. So yun lang. Hindi tayo knowledgeable, lalo na dito sa urban area, hindi knowledgeable sa pag-inom iinom ka ba ng lagundi? Siyempre hindi, iinom ka na lang siguro ng Niusep or whatever, di ba? So ngayon, when I had this business, talagang I really have to popularize. And then I am very much into social media na paggawin ko siyang popular na tayo, we have to drink because this is alternative medicines. Okay, so isa po kayo no sa Advocates. may advocacy po na ma-educate ang mga kababayan natin kung gaano po ba kahalaga ang herbal medicines. Kwak-kwak, doktor. Kwak. So ano-ano po ba ka-partner yung ino-offer po ninyo, yung nakikita po namin sa inyong harapan? Ano-ano po ba iyan? Actually, these are my house brand. Pag sinabing house brand, kasi I do rebranding for others. Madami akong nagninegosyo sa akin na nire-rebrand nila yung mga products kong turmeric, ginagawa ko siyang iba ang pangalan. Tapos yung coffee, nilalagyan ko siya ng ibang brand. So I have my own brand now. So I have insulin, serpentina for your diabetes and to lower your sugar. I also have the sex coffee if you are not sexually enhanced. So I have also the turmeric brew and also of course the malunggay. Malunggay is one of the favorites of everyone because you could put it in, parang matcha siya eh. You could have it matcha, gawin mo siyang sa tinola, sa kape, anything. Just a teaspoon of it is enough. That's it. Ayun. Importante talaga itong kasi lalo na itong malunggay ka-partner. Nabalitaan ko po na gamot daw po ito sa mga bukol.
sa mga... Hindi. ba? Ang gamot sa Sabi. bukol ay guyabano. Guyabano? I exported 10 tons of guyabano in 2015 So, to 2018 sa Korea. Meron din Kasi po kayong guyabano lahat, po. I have a lot of 100 variants of the herbal. Wow. So lahat, guyabano, lagundi, sambong, mangustin, banaba, alinggatong, anything, noni, anything that you can think of na mga local herbs natin, pwede kong gilingin, pwede nating ilagay sa capsules at sa tibag. Wow. So, kamusta naman po yung pag-i-introduce nyo po niyan sa market? Since 12 years na po ito, marami na po ba kayong mga mga kliyente? Ayan. Actually, noong una, mahirap siyang introduce kahit sa DTI kasi mas proliferated tayo ng coconuts because we exported a lot of percent of export natin ay coconut. Pero I am pushing this sa DTI na sana pansinin nyo naman yung ating mga local herbs kasi we have a lot of local herbs in the Philippines. Dito pa kumukuha ang Germany para sa malunggay nila and the guyabano. Dito rin kumukuha ang Korea para dalhin doon sa kanila at doon pa rin kinukuha ang ating mga nasa Japan, China, dito sila pumupunta. And of course, yung sinasabi mong binhi kanina, the seeds, the malunggay seeds wherein I started, there was this Japanese, kasi noon, after I resigned from Channel 9, I have the pasalubong. May pasalubong stations ako sa mga SMs. I have 5. So yung nag-resign ako, doon ko ininvest ang pera ko sa pasalubong. So I have chicharon, mga pastillas, and Opo. all the delicacies of the provinces. May isang Japanese ngayon na pumunta. And then, hey lady, do you have these black seeds? May dala-dala siyang seeds. Sabi ko, what is that black seeds? Sabi, sa isip ko lang hindi ko sinabi, what is that? Sabi niya, this one. Yes, of course I have. O, di ba? Pag taga-TV, taga-radio, taga-saan, di ba? Laging meron. Opo. Kahit wala. I have that. What do you want? O how many do you want? Can you give me 50 kilos of that black seeds? Tinitingnan ko yung seeds na yun. Ano kaya ito? Sige, okay, come back after 5 days and I'll give you the seeds that you wanted, 50 kilos. Oo. Di ako naman, sabi ko, saan ko kaya ito hanapin? Punta ako ngayon sa Quezon Province, sa Sariaya. Sabi ko, auntie, ano itong itim na buto na to? Hindi mo talaga madidistinguish kung ano yan eh. Sabi niya, ang dami-dami niyan doon sa likod bahay oh. Ano nga ito? Buto ng malunggay. Yung buto ng malunggay is the hagod. Opo. Hagod Opo, yun, di opo. ba? Yung kakainin mo yung pag nagmunggo ka. Opo. Malambot yun eh. Pero Sa this pakbit. one, nagiging black siya pag ito ay natuyo sa araw. Okay. So black na siya, tapos parang may petal sa tabi. Nakakita na Opo, yes po, kumakain so, po kami niyan. sabi ko, ay ba, di pengi ako. Anong pengi? Pinapakain ko sa baboy, sabi na auntie. O sige, pagbilan ako. Ilan ba ang kailangan mo? 50 kilos. 50 kilos, may 100 kilos dyan. Madami dyan, dalhin mo lang. Kasi noon, hindi pinapansin yung mga ganyan Opo. sa atin, di ba? Sino nang Opo. papansin ng malunggay na buto na tuyo na? Sabi niya, pinapakain daw sa baboy, masustansya. O sige, kunin ko na yung 100 kilos, pero hindi pa kita babayaran kasi wala pa namang bayad yung Japanese. May Japanese, baka mamaya nabudol ka ng Japanese. Sabi ko, hindi, babalik yun. So ako naman, dala-dala ko na siya sa pasalubong ko sa SM Marikina. Lagay ko lang dyan sa ilalim. The 5 days, sabi ko, hintay ako ngayon. Hala, walang dumadating na Japanese. Sabi ko, ba't ito nabudol na yata ako? Na-chapa. Sabi ko, ganon. Sabi ko, di balik na naman ako ika-6 day. Wala pa rin. Alay, ka-7 days. Dumating. Dumalabas siya doon ngayon sa exit ng entrance ng SM. Sabi ko, ay, okay. Tapos sabi niya, oh, lady, do you have the black seeds? Of course I have, sabi ko. Oh, how many kilos? I have 100 kilos. Wow, sabi niya ganun, 100 kilos. But how much? How much? How much? Yun ang tanong, di ba? So, how much? Meron akong sagot. Bago ako nagpunta doon sa pasalubong ko, tiningnan ko siya wala pang Shopee, wala pang Lazada, sa Alibaba. Sa Alibaba. So, pagtingin ko sa Alibaba, 1,200 per kilo. Wow. Sabi ko, 1,200 per kilo? 250 ko lang ibibigyan si ate. So, sabi ko, ano kaya? Sabihin ko kaya na 1,200. Di ako, may guts naman ako. Sabi ko, how much? Sabi, tinignan ko siya mabuti sa mata. Sabi ko sa kanya, I saw in Alibaba, it's 1,200 per kilo. Wala talagang bat, talagang dire-diretso. Sabi niya, 1,200 per kilo.
Ganun-ganun siya ng dalawang mata niya. Sabi ko, tapos, okay, I will get everything, the 100 kilos. Wow. Wait for me, I'll go inside, I'll get my money in the bank, and then wait for me. Napaganon ako, wow! Tapos pagbalik niya, dahil biniyaran niya ako, 1,200 times 100 kilos, I got 120,000. After 1 week, hindi na ako nagpasalubong. Sabi ko, sarado ko na yung mga pasalubong ko, mag-herbal na lang ako. Wow, dun pala That started it nagsimula. all. And you can view it sa YouTube. Nandun yung aking kwento na ito yung kwento ko talaga. Salamat kay tita na may alagang baboy. Ang kwento pala ng Correct ka, malunggay. partner. Ang alamat ng malunggay. Malunggay Oo. queen. Nabanggit niyo rin ho kanina na meron ho kayong tatanggapin na award sa Dole at ngayon naman is pakikipag-ugnayan ho sa DTI. Paano nyo ho masasabi yung pakikipag-collaborate ho sa DTI, Dole at DOST at bakit kung mahalaga yung partnership na ito sa isang kagaya ho ninyo na isang MSME? Correct. Napakagandang tanong yan. Kasi ito lagi yung binibigay kong suggestion and recommendation sa mga startup company. Kasi ang nangyayari sa kanila, pupunta sa office, ma'am, magpapagawa ako ng kape. Magpapagawa ako ng capsule. Oh, may DTI ka na ba? Wala po. Alay, hindi ko tatanggapin ang pera mo. Bumalik ka at mag-register ka muna sa DTI. At ako kasi, ang ginawa ko yan, noong unang-una, alam ko naman yan dahil galing nga ako ng radio and TV. Opo. Sabi ko, ay kailangan mo na ako maging legal. So first, you have to get your DTI registration. Kailangan online lang yan. Napakamura lang. 500 lang yata yung barangay. Tapos 1,000 yata yung city. And then sa national, 2,000. So napakamura lang. You have to be legal. Hindi ka pwedeng magpagawa sa akin pag wala kang registration. And of course, sa DOST naman, when you are already have this tax, titingnan kasi yan ng DOST and they will give you something like machineries. Mag-a-apply ka. Kasi pag nag-apply ka and then nakita nila sa track record mo na you are capable, you know what? They gave me 3.8 million last year for my machines. Sumusupport talaga. Support talaga sila. And I started with them with only one machine. Yung noong 2017, I got my dehydrator, si Daddy D, na nabaha-baha na siya. Nabaha na talaga, nakabangon ng 4 na baha. Karina, Ulysses, Habagat, napakadami ba, pero yun pa rin nag-survive. At nakita ng DOST sa akin yung resiliency, kaya inawardan ako this year kasi natapos ko ng bayaran yon. Yung DOST kasi, babayaran mo siya after 1 year pa. Hindi yung pag binigyan ka nila ng money and then you buy something, babayaran mo na kagad. No, 1 year. And no, walang interest. Meron din tayo sa SB Corporation naman, kung gusto mo, that is DTI DTI, bigyan ka nilang loan. Pag nakita nila yung financial statement mo is very good, they can loan you 100,000, 200,000, and I got 1 million sa SB. So that's it. Kailangan mo ang mga kapartner na DTI, DOST, and DOLE. Ang DOLE naman is the one who manage your people, o how you manage your people, kung ikaw ba ay maayos magpasweldo, binibigyan ka din ng incentives at may award daw yon. National winner will be 100,000. Wow. Sa dami ho ng natupad, ayan, at matutupad pa, ayan, yung mga inaabangan natin ng mga awards. Ay, I forgot. I was a Yes. presidential awardee sa Malacanang in 2024 na MSME for Southern Tagalog. Wow. I got to shake hands Congratulations with the Malacanang officers, president, lahat po yan ay nagawa ko. Kaya for a short period of time, sabi ko nga, ang dami kong award. I am a DOST awardee, I am a DTI awardee, I am a DOLE awardee. At kung ikaw naman ay pupunta ng SM MOA, doon sa South Wing, meron dong Wall of Champion. Nandun po yung aming tropical palm herb and with me, my crown. Nandun po ako. You can view it.
Nakaka-proud naman po, ka-partner. So, Oo. ano po yung pwede niyo pong maipayo po, lalo na po sa mga kabataan na gusto rin pong pumasok sa mundo ng pagnenegosyo bilang isang matagumpay na po na individual? Ano po yung mga tips? Ano po yung mga pwede niyo pong maituro po sa kanila para magsimula na po sila na magkaroon ng magandang buhay? Sabi ko nga, from zero to gold. Doon ako galing. Pero bakit ko nagawa? Kayang-kaya din ninyo. Kasi, lagi niyong iisipin na magkaroon kayo ng pangarap. Build a dream. Ano ba yung pangarap? Pangarap is not, it's temporary. Pag nangarap ka kasi nandun ka sa window-sill mo, di ba? Nangangarap ka lang hindi pa yung totoo. But you have to set a goal. Set a goal. Yung pangarap mong mayaman ka, pangarap mong magkakotse, o sabihin mo na, simple lang, pangarap mong magkaroon ng iPhone na cellphone. Pangarap mo siya, pero paano mo gagawin? Set a goal and then do something that you haven't done before. Kung ikaw ay hindi ka nagtitinda dati ng, gusto mo magtinda ka ng panyo sa eskwelahan, yung mga estudyante walang panyo. Mag-ipon ka and then you can buy your iPhone. Sabi ko nga doon sa mga nagninegosyo na mga nasa depressed area, ang laging negosyo ay sari-sari store. Bakit sari-sari store? Kasi daw, anday nangungutang sa'yo. Ito ang gawin mo. Pwede mong gawin din ngayon, mga kapartner dyan. Pumunta ka ng Divisoria kung ikaw ay nasa Maynila. Pumunta ka muna, maglistahan ka sa mga kapitbahay. Mare, kapartner, ano ang wala mo? Ang pinggan mo ba ay hindi pa bungi-bungi? Ang baso mo ba ay hindi pa basag-basag? Meron ka bang palanggana? Meron ka pa bang walis? Meron ka pa bang unan? May kumot ka pa ba? Meron ka bang bedsheets? Lista mo yun. Baybayin mo. Huwag ka mahihiya. Kakapalan mo ang muka kung gusto mo maging entrepreneur. At pag nakapaglista ka ng 10, mayroon ka dapat capital. Huwag na pupunta ng Divisoria na walang pera. So pag nailista mo na magkano yan, sasabihin mo sa kanila, ito, babayaran mo yung 50% o kaya bayaran mo ng buo pag nadala ko na sa'yo. Kasi alam mo tayo mga Pilipino, mga nasa bahay, tamad tayong bumiling palanggana. Sira na, bungi-bungi na palanggana natin, ayaw pa rin bumili. Yung ating baso na tatlong iba-iba na lang itsura, hindi pa tayo bumibili, 'di ba? So normal siya na ikaw merong somebody who can help you. Pasabay ang tawag. Pasabay. Pasabay kaya ang nauso na ngayon sa mga sa mga cellphone, sa mga Opo. platform. Pero ito pasabay na binabaybay mo yung mga bahay ng kapitbahay. Kasi nandun yung market mo So yun po, kailangan talaga you really have to have your goal. Kung ikaw ay magninegosyo, have the goal and be passionate, of course. Pag hindi ka passionate dun sa ginagawa mo, wala mangyayari. Pag ningas kugon, walang mangyayari. Kailangan, focus. Mag-focus ka. Halimbawa ako, dito, sa akin, ang budget ko lang maliit. So, focus ako dito. Talagang gagawin ko ang lahat para magkaroon siya ng benta. Kahit na pumunta pa ako sa kaliblib-liban ng lugar, basta maabot ko lang at magkaroon ng benta. So, build your dream, set a goal, and have passion in what you do. Do something that you have not done before. Gabi. Yun, producer nga si Oo. Doña Teresa. Alright. At syempre, marami ho sa ating manood ngayon, listeners and viewers na nais hong mag-avail, bumili ho nitong inyong produkto, and we're giving you the floor to invite them po. Meron din po tayong mga resellers. Meron din po tayong distributorship. Mura lang po ang mga products ko. Very affordable dahil factory price po yan. Pwede po kayong pumunta o mag-message sa Tropical Blend kasi ito po ang aming brand. Tropical Blend. Tropical Blend. Nandyan po yan sa Facebook. Yes, i-flash po yan sa screen yung contact Yan details. po. Opo. Meron din pong distributor na sa Facebook po, nasa Lazada, nasa Shopee, nasa lahat po ng lugar. Pero eventually, nasa SM na rin po kami kasi nandun po tayo sa World of Champions. Okay.
Yes, take a screenshot mga ka-partners at pwede rin yung i-replay ang ating episode po for today. Ayan, napakarami ho naming natutunan kay Doña Teresa ngayong hapon na Thank you, ito, no? ka-partner Grabe. Sherry. And then, thank you so ka-partner much for inspiring our live viewers and listeners dito ho sa Patok sa DZAR. Medyo napasarap po ang ating kwentuhan, pero bitin na bitin ho tayo sa oras, kaya itutuloy ho natin ito pagkatapos ho ng ating episode. Ayan, kaya naman, kung meron ho kayong kwento na alam yung papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, wag niyong itago kundi dapat ito'y inyong ibahagi at ipatok na yan. Yes, bago tayo magpaalam, laging tanda ng sinasabi sa Proverbs 10:4. A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Tama, at para mas malinaw, sa Pilipino naman nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ayan mga kapartners, maraming salamat po sa inyong panonood dito po sa Patok sa DZAR. Ako pa rin po ang inyong lingkod, kapartner Jillian. Yes, ako naman po si ka-partner Cherry. Magsama-sama ho tayo ulit bukas. Sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.